Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito namang muli ang Kingdom of Heaven and the Holy Nation of God, upang ipatuloy po namin ang aming pong mga gawain sa pamagitan sa pagla-live sa Facebook. Naway sana ito po ay inyong tangkilikin na itong aral na mula sa banal na aklat ay inyong bigyan ng kunting oras, dahil ang aral mula sa Biblia, ito po ay makapagbigay po natin ng aral o gawa ng matuwid. Sana po ito po ay inyong tangkilikin. Ulitin ko po, magandang buhay, magandang pag-asa, at magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ating buksan po ang sulat ni Apostol Pablo doon sa pangalawang Timoteo 3:1. Pakinggan niyo pong mabuti, mga kapatid ko sa pananampalataya. Datapwat alamin mo ito, sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Ayun po. Yan po ang sulat ni Apostol Pablo doon sa pangalawang Timoteo. Na sabi niya dito, dumarating na po at mapanganib na po ang mga tao. Dahil ika nga, maibigin sa kanilang sarili, maibigin na sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw. Wala na ring turing ng kabanalan, walang turing sa mga magulang. Kaya ito na po ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Timoteo. Tuloy ko po. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi na maibigin sa mabubuti. Po, grabe no? Sa ating panahon ngayon, ito ba ay kasinungalingan? Hindi po. Yun po ay katotohanan na pong lahat. Nangyayari na po ang mga nasusulat mula sa Biblia. Nga darating ang panahon nga mga tao ay hindi na marunong umibig sa kapwa-tao. Mga mayayabang na po. Hindi na po sila nagbibigay ng kapayapaan sa kanilang kapwa. Mas lalo silang pasama ng pasama. Lalo na po sa mga naglalakihang o mga taong matataas ang mga pangarap. Wala na po silang sinasanto. Ang mahalaga, kahit pa makasakit sila ng kanilang kapwa, ang mahalaga, maging matagumpay sila sa kanilang mga hangarin. Tuloy ko po, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Bakit nasabi yan ni Apostol Pablo doon sa Timoteo? Dahil yun po ang katotohanan. Talagang matitigas na po ang ulo, mga palabintangin, mahilig sa kalayawan, hindi mahilig sa paggawang maka-Diyos. Diba? Tingnan mo ang panahon natin ngayon. Kahit gaano kahirap ang ating sitwasyon, pero ang tao ay naging baliwala pa rin nila
ang mga sakuna, karamdaman, kapaitan, problema, wala pa rin. Sinunod pa rin nila ang kagustuhan ng kanilang sarili. Hindi na po sila nagkaroon ng pangamba kung paano na, kung tayo na ang makatikim sa hagupit at lupit ng ating Panginoong Diyos. Tuloy ko po na may anyong kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Sabi nga dito, lumayo ka naman sa mga ito. Bakit sinabi yan? Nga lumayo ka naman sa mga ito. Yun po ay payo ni Apostol Pablo na kailangang iwasan mo yung mga taong mapagsamantala, yung mga taong wala na pong turing kabanalan, madaling salita, mga taong masasama. Sabi ng Apostol Pablo sa kanyang payo, iwasan mo at lumayo ka sa kanila. Lalo na po, bigyan natin ng example, yung mga taong mahilig gumawa ng hindi mabuti. Yung mga taong walang iniisip kundi ang kanilang sarili. Halimbawa sa bisyo, na kahit marami ng mga problema, sinunod pa rin nila ang kanilang kalayawan. Pambili na lang ng mga pangailangan, pero anong ginawa? Hindi pa rin sila nagkaroon ng pagbabago at mas pinili pa nila ang kanilang bisyo. Diba po? Ganun po ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Kahit nagkandahira pa po ang kanilang pamilya, ang mahalaga ay nasunod ang kanilang gusto. Kaya po, yan po ang mga payo o sinabi po ng Apostol Pablo dito po sa Timoteo. Tuloy ko po. Sa 6, sapagkat sa mga ito ang mga gagapang sa mga bahay at binibihag ang mga babaeng haling na lipos na mga makasalanang hinila ng mga iba't ibang pita. Yun po yung mga tao nga sa hali pumunta sila at kanilang payuhan, mas lalo pa nilang pinapasama ng pinasama. Diba? Nga gaya ng nawalan ka na, nahirapan ka na, anong inuudyok nila? Marami silang mga inuudyok ng masamang gawa. Kaya ang tao naman, dahil kulang sa mga pananampalataya, kulang sa pagtiwala, madali lang po silang mabihag sa mga salitang walang kabuluhan. Tuloy ko po. Na laging nagsisipag-aral at kailan pa may hindi nakakarating sa pagkaalaman ng katotohanan. At tuloy ko, ibalik ko po sa 5. Gaya po ng mga iba-iba ngayong mga nangangaral. Nagtuturo po sila ng hindi sapat at nagtuturo sila ng may kakulangan. Kaya ang mga tao, dahil wala silang kaalam-alam sa mga pag-aaral sa Biblia, ay madali din silang mabihag. Nga iyong mga tao na yun ay walang hangad, kundi upang dumami lang silang dumami para makakuha sila ng kanilang pakinabang. Sinsya na po. At kung paano si James at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito nagsilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip
mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Ngunit sila'y hindi magpapatuloy sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng mga yaon. Nangyayari na po, gaya ng mga pangyayari ni Senior Aguila, di ba? Sinasamba, pinaniniwalaan na ito po ay katotohanan at lahat ng mga ari-arian nila ay kanilang ibinibinta. Dahil ika nga, si Senior Aguila, o si Tibuloy na lang, ay sila po ang katotohanan. Dahil mga tao, madali lang po nabihag sa kanilang magandang pananalita. At ang sabi dito sa 9, ngunit sila'y hindi mga pagpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ang mga tao ang kailang kamangmangan. O, diba? Dahil bakit? Hindi papayag ang Diyos nga hanggang sa katapusan ng sanlibutan ay hindi mahayag ang kanilang kamalian. Diba? Yung mga pahirap nila sa kanilang mga membro. Dahil bakit? Dahil bakit sinabi kong pinahirapan ang kanilang membro? Dahil sa mga ginagawa nilang pang-aabuso gaya ng ginawa ni Senior Aguila. Nga ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay pinabibinta para lang ibibigay sa kanila. Kaya anong nangyari sa kanya? Nahayag ang kanyang mga masasamang gawa. At ang kanyang mga ginagawa sa mga kabataan, nahahayag. Kaya hindi pwedeng ang lihim ay hindi mabubunyag. Diba? Kaya tuloy ko po, gaya namang pagkahayag ng mga yaon, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. So, diba? Ito na po ngayon, bilang isang taong may katotohanan at pinakinggan ang mga payo sa mabuti, gaya ng aming ginawa. Sinunod po namin ang mga aral ni Kristo. Nga marunong na po kaming magpakumbaba. Ang pananampalataya ay wagas. Humingi kami ng mga kapatawaran kung ano man aming mga kamalian, dahil po ay naibigay po sa amin, lalo na po sa aming pastor, ang katotohanan na walang kasamang pandaraya. Tuloy ko po sa 11. Mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Inokyo, sa Listra, anumang mga pag-usig ang tiniis ko, sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Gaya ng mga pangyayari ni Apostol Pablo. Sorry po. Gaya ng mga nangyari ni Apostol Pablo, kung gaano man siya naghirap, tinuligsa, tinuusig, pero lahat kanyang tinitiis. Lalo na po doon sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra. Yun po ang mga bayan ang kanyang napuntahan, nga doon po ay tagpuan niya ang mga taong walang pananampalataya sa kanya at inuusig siya. Pero anong ginawa niya? Ito po ang kanyang tiniis. Kaya niligtas siya ng Panginoon. O, diba? O, tuloy ko po.
Excuse me lang po. Oo, at sa lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga bata ng pag-uusig. Kaya bilang po tayo nga nagkaroon na po ng katotohanan, kailangan po tayong magtitiis ng mga pag-uusig, mga salitang mga walang kabuluhan, mga salitang masakit. Kailangan po natin itong paglabanan. Tiisin po natin ng mga bagay na yan dahil hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Ililigtas niya tayo sa mga taong masasama. Tuloy ko po. Datapwat ang masasamang tao at mga pandaraya ay laging sasama ng sasama na magdadaya at sila rin ang mga dadayaan. O, diba? Ganun naman talaga. Gaya ng kasabihan, galit ang kapwa magnanakaw sa magnanakaw. O, diba? Ganun po. Sila din ang magdadayaan. At yun po ang sabi ng Apostol Pablo. Tuloy ko po. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katotohanan. Sabi ng Apostol Pablo, mananatili daw tayo. Lalo na po sa ating mga pinag-aaral kung saan nagmumula. Saan ba nagmumula ang ating pag-aaral? Mula sa ating Panginoong Hesukristo, di ba? Mula sa Diyos, ng kanyang mga aral ay dapat nating ingatan at ating patutuhanan sa mga taong hindi pa nila nalalaman ang katotohanan, di ba? Kasi saan ba nanggagaling ang aming mga karunungan? Di ba po? Sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, sa aming pastor. O, di ba? Nga siyang nag-aaral sa amin, siya po ang nagbigay sa amin ng kaliwanagan upang magampanan namin ang mga tungkulin o mga gawaing maka-espiritu at maka-Diyos. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Ibig sabihin, mula daw ng pagkasanggol. Anong ibig sabihin pagkasanggol? Yung wala kang alam. Diba? Yung mga bata walang kaalaman, ganun din. Nga, ang sabi dito, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. O, diba? Maliwanag po. Mula daw sa ating walang kaalaman ay nalalaman natin ang mga banal o ang mahalagang mga sulat na makapagpatuloy tayo sa ating ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya kailangan po natin mga kapatid nga higpitan natin, tutuhanin natin ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo nga nasa katwiran. O, diba? Gaya ng mga taong may interes sa pakikinig, may interes sa mga payo mula sa banal na aklat, may interes makinig sa mga ministro o pastor. Yan po, ang aral na yan, itong mga sulat na yan, maaari po itong ituro sa kanila upang magkaroon po sila ng pag-asa. Dahil yun po ang dapat nga turuan po natin silang lubos, maging sakdal lahat ng mga kanilang mga gawa. Ituro po natin sa kanila kung paano tayo mapagsimula. Dahil yung mga tao nga mahilig din sa mga usapin nga tungkol sa Diyos
maari po nilang maalaman ito. Karagdagan po sa kanila yan upang magkaroon na po sila ng pagsunod o batas na palatuntunan ng ating Panginoong Hesukristo o ng ating dakilang Ama. Diba? Kaya kung paano tayo sumunod, dadako tayo sa Roma 8:4. Ito po. Basahin. Roma 8:4. Kailangan po nating, ito po, ang sabi niya rito, sa Roma 8:1 hanggang Roma 8:4. Ito po, ang sabi niya dito, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi mangagsilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Diba po? Para raw magtagumpay tayo upang ang ating mga nais matupad ay magsilaka daw tayo bilang maka-espiritu. Anong bilang maka-espiritu? Bilang mga gawa. Dahil ang espiritu, alam natin yan. Lalo na ang espiritu mula sa langit. Mga banal na espiritu, sila po ay mabubuti. Mga sakdal sila. Nagtatagumpay sila. Nung sila po ay buhay pa. At nagpatuloy sila po sa paggawa ng mabuti, kabanalan po. Kaya sabi dito, upang ang ating kahilingan ay matupad, simple lang po. Kailangan po nating tuparin at gagawin natin na tayo po ay lumakad sa ibabaw ng lupa ng mabubuting mga gawa. Madaling salita, sundan po natin po ang mga nagtagumpay. Sino po ang mga nagtatagumpay? Sila po ngayon naging mga banal na espiritu. Nakapiling nila ang Panginoong Kristo nung sila'y naglaho na po sa ibabaw ng lupa. Madaling salita, nakamit po nila ang kapayapaan at tagumpay na kanilang minimithi. Tuloy ko po sa 5. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisilakad sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa espiritu ay mga bagay ng espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Malinaw po, napakagandang payo po ni Apostol Pablo dito po sa Roma. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay nakipagkagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasaklay sa kautusan ng Diyos ni hindi mga maaari. Ibig sabihin, yung mga taong lumabag o ayaw magpapasaklaw o ayaw sumunod ng kautusan, talagang ginawa nila, sinasalangsang nila ang katotohanan, nauwi sa kalikuan. Tuloy ko po. At ang nangasalaman ay hindi nakakalugod sa Diyos. O biro mo, yung mga lakad para pala natin sa ibabaw ng lupa nga hindi gawang mabuti, ito ay gawa ng ating kaisipan na yung paglalasing, pandaraya, pagsinungaling, panluluko, ay hindi yan nakakalugod sa harapan ng Diyos. Malinaw po yan. Datapwat kayo'y wala na sa laman, kundi na sa espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sinuman ay walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. O biro mo, bilang tayo lumakad sa ibabaw ng lupa, kung ang espiritu ng Diyos ay tumira sa atin, kung ang sinuman walang espiritu ng Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Maaari po, katotohanan yun po. Dahil kung si Kristo ang nasa atin, alam po natin ang ating saloobin. At alam po natin kung ano ang nararapat nating gawin.
Kaya katotohanan po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma. Tuloy ko po. Ngunit ang espiritu niyaong bumubuhay na maguli kay Jesus ay tumitira sa inyo. Ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Ako? Ay magbigay buhay naman sa inyo mga katawang may kamatayan. Bakit? Gaya ng mga nangyayari sa amin, gaya ko. Muli akong binuhay ng maguli ng Panginoong Hesukristo. Bakit nasabi ko yan? Dahil nabigyan niya ako ng pagkakataon. Nakikita ko po ang katotohanan. Kaya kagaya ng sinabi ko, nang namatay si Kristo, kasama na pong namatay ang aking pagkakasala. Nang nabuhay siyang maguli, nabuhay din ako sa mga patay. Ibig sabihin, nabuhay ako. Naliwanagan na po ako. Naniniwala na po ako nga si Kristo, siya po ang nagbigay buhay o pangalawang buhay ko sa aking sarili. Kaya siya po ang nagturo sa akin kung paano lumakad o maging matuwid. Kaya pasensya na po. Kaya tuloy ko po. Kaya nga mga kapatid, mga may utang kayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo sa ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. O diba? So ibig sabihin noon, dahil binuhay tayo ng maguli ng ating Panginoong Hesukristo, nakita na po natin ang katotohanan, iwanan na po nating gawang makalaman. Iwanan na po natin ang mga nating nasanayan na mga gawa. Kung dati hindi ka mahilig magbasa ng Biblia, gawin na po natin yan. Kung dati ay mahilig kang uminom, iwanan ninyo yan. Kung dati ay sinungaling ka, mayabang ka, inggitera ka, manluloko ka, iwanan mo na yan. Para magkaroon ka po ng kapayapaan at kaligtasan. Kaya, sino man ang nakarinig ngayon sa aking munting aral, naway sana po unawain niyo pong mabuti. Ituloy ko po ang pagbabasa. Ito po ang mensahe nga dapat po ninyong pakinggan. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa pagkakatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. O, diba? Ibig sabihin noon, nang tinanggap ko ang katotohanan at kinalimutan ko na yung mga dati kong mga gawa at sumunod ako sa mga utos o batas ng panuntunan ng Diyos, maaari tayong sumigaw, maaari tayong tumawag. Nga sabi dito, Aba, Ama. O, diba? Maaari po tayo niyang tingkin sa ating mga pakikiusap.
maaari po tayo niyang tulungan sa ating mga pangangailangan. Dahil alam naman po niya kung ano po ang ating pangailangan araw-araw. Ang espiritu naman ay nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung ang mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga ay makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya, sapagkat napatunayan ko na sa pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatian ng nahahayag sa atin, sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkakahayag ng mga anak ng Diyos. Diba? Yun naman talaga itong minimithi, na mahahayag tayo bilang anak ng Diyos, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumasakop sa kanya sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalagayang maluwalhati sa mga anak ng Diyos. Gaya natin, diba? Umaasa po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Umaasa tayo sa ating dakilang Ama. Kaya para marinig at makamit natin, kailangan po nating baguhin natin ang ating sarili. Tuloy ko po na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang kaluwalhatian ng anak ng Diyos, sapagkat nalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama nating hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo, excuse me po, tuloy ko, sapagkat nalalaman na ang buong nilang ay humihibik, nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahin, tayo na ay magsisibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupkop na dili iba't ang pagtubos sa ating katawan, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. Datapwat ang pag-asa nga nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita, datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay natin may pagtitiis. Diba? Sabi ng Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi natin nakikita. Yun po ang dapat. Ano ang pag-asa nga hindi natin nakikita? Ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Yun po ang katotohanan na mayroon tayong pag-asa. Pero yung mga pag-asa nga ating nakikita ay walang pag-asa yan. Dahil bakit? Yan po ay walang manatili dito sa ibabaw ng lupa. Yung mga kayamanan na yan, mga pangarap na yan, ginto at pilak na yan, yung kilang kilala ka, hindi po. Hindi natin yan maasahan. Kundi ang ating maasahan, ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo. Yan lang po. Sana po ito po isa ay makapagbigay sa iyo ng kunting aral po. Naway sana magkaroon ito ng kapayapaan at maunawaan ninyo ang mga bagay na ito. Hanggang sa muli.